Vice President. May babalak na ita-impeach. The press conference. Ang katunayan, nasusuporta sa mga aligasyon ito. Then I got my mind. Yan ang nakataas. First question Duterte sa pagkamili ni Amy. Ating hanay ay matagal na naging alkalde ng probinsya. Marami ng paninira ang itinutukol kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang palagiang paglabas ng Pilipinas para makipagkita sa mga foreign investors na maaring lumuhunan sa ating bansa. Ilan sa kanila ang nagsasabi na panay ang pasyal ng Pangulo gamit ang pera ng bayan. Ang ilan naman ang nagsasabi, inuubos lamang ng Pangulo ang pondo ng bayan para lamang sa pansariling kapakanan. Sa kabila nito, hindi nagpadala ang Pangulo sa mga negatibong pananaw o haka-haka ng mga taong nagnanais na pabagsakin ang administrasyon para mailagay at maiupo ang kanilang iniidolo sa pwesto na kahit hilaw pa sa panahon. At dahil din dito, imbis na magpaepekto sa panlalait at kawalan ng galang sa Pangulo, mas lalong pinagbuti ng Pangulong Bongbong Marcos ang tungkulin sa bansa at mas binigyan pansin ang mga taong naniniwala sa kanyang magandang adhikain para sa bayan. Kamakailan lamang ay pinangunahan ng Pangulong Bongbong Marcos ang pagbubukas ng isang factory na isang manufacturer ng baterya na siyang ginagamit para sa mga e-vehicles. Ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng bagong factory sa Tarlac na siyang kauna-unahang manufacturing plant para sa ginagamit na baterya sa e-vehicles. To the entire team behind the St. Big Eagle factory, thank you for taking this leap of faith with us. You have established a foundation for a cleaner, greener, and more prosperous bagong Pilipinas. Ang STB Gigafactory ang unang manufacturer ng baterya na siyang ginagamit para sa renewable energy at para sa mga electric vehicle. Na kung iisipin natin malaking tulong ito para sa modernasyon at ekonomiya ng ating bansa. Bukod pa rito, ay ang pagkakaroon ng higit 2,000 manggagawang Pilipino ang mabibigyan ng trabaho at karagdagan progreso para sa ating bayan. Kung kaya't, isa ito sa mga naging bunga ng panghikayat, pakikipag-ugnayan at pakikipagkapwa ng Pangulong Bongbong Marcos sa bawat bansa na kanyang napupuntahan. Mahirap para sa mga taong nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan at tikom ang bibig sa mga magagandang gawa at pagpapakahirap ng Pangulo. May angat lamang ang antas ng pamumuhay at ekonomiya ng ating bansa. Kung hindi magawang maging masaya ng mga taong ligaw ang pag-iisip at pinaliit ang pangunawa sa mga tagumpay ng Pangulo para sa ating bansa, sana man lang ay maging masaya sila sa mga taong matutulungan ng mga programa at benepisyo na may pagkakaloob ng ating pamahalaan.